Welcome po muli sa ating YouTube channel. For today's video ay gagawa tayo nitong nagtitrending ngayon na cake. Ito ay ang tiramisu cake na may iba't ibang flavor. Sobrang trending nito ngayon kahit sa social media, kaya gagawa naman tayo ng sarili nating version. At yung gagawin nating ladyfinger na cookies ay gagawin natin siya from scratch. Madaling gawin at madaling sundan at syempre napakasarap nito guys. Kaya wag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na po natin. Ang first step na gagawin natin, ito ay ang ladyfinger na cookie. Ayan, dito sa ating bowl, pagsasamahin lang natin yung ating vanilla, egg yolk at saka yung ating sugar. I-beat lang natin ito or i-mix lang natin hanggang sa mag-light and pale na yung color ng ating egg yolk or hanggang sa mag-doble na yung volume niya. Then, kapag gaganito na siya guys, pagka iangat nyo yung inyong beater or yung spatula, nagpo-form na siya ng ribbon. Ayan, ibig sabihin, ito na yung hinahanap natin. Or ready na siya. Set aside lang muna natin ito. Then, dito naman sa ating isang mixing bowl, ayan, ilagay na natin yung ating egg whites. Then, naglagay lang ako dito ng isang pinch lang ng cream of tartar para maging stable lang ng konti yung ating meringue. Or, ito naman ay optional lang. Pwede naman kahit wala. Then, i-beat lang natin ito hanggang sa mag-foamy na siya or frothy na siya. Then, tsaka natin ilagay pa konti-konti yung ating sugar. Pwede naman din po kayo gumamit ng hand mixer lang. Basta tandaan lang po natin yung mga procedure na dapat natin gawin. Then, after natin ilagay yung ating sugar, i-adjust lang natin yung speed natin sa high. Parang gumagawa lang din po na tayo dito ng chiffon cake or meringue. Continue lang natin yung pag-mix natin hanggang sa mag-stiff peaks na yung ating meringue. Huwag din po natin i-overmix yung pag-mix natin ng ating meringue para hindi po mag-dry yung ating ladyfinger na cookie. Kailangan pagka after natin siyang i-mix, glossy pa rin siya. Ayan. Ibuhos na natin ngayon yung ating egg yolk mixture habang umiikot siya. Pero kapag hand mixer yung gagamitin nyo dito guys, ayan, huwag nyo na siyang i-mix na kapag naglagay kayo ng egg yolk, pwede nyo na siyang i-fold lang gamit ang spatula. Pero ako dito kasi umiikot naman yung ating stand mixer habang nagmi-mix siya, kaya hindi naman ito madi-deflate agad. Pero kapag hand mixer lang yung gamit nyo, pwede nyong dahan-dahan nyo na lang i-mix gamit ang inyong spatula. Nahalo na natin maigi yung ating egg yolk mixture at saka yung ating meringue mixture. Ilagay na natin ngayon yung ating dry ingredients, yung ating all-purpose flour at saka yung ating cornstarch. Then ayan, nilagay ko lang siya guys sa mga 4 to 5 addition yung paglagay ko dito para hindi ganun kabigat yung pag-mix natin. Kasi para hindi po agad ma-deflate yung ating egg yolk or yung ating meringue mixture. So, kailangan by batch yung paglagay natin ng ating dry ingredients or yung ating flour. Sa paghalo naman natin, dapat cut and fold method lang din yung gagawin natin para hindi po natin ma-deflate yung ating egg mixture, yung ating meringue. Hanggang sa wala na tayong nakikitang mga dry flour dito sa ating mixing bowl, pwede na yon. Huwag po natin siyang i-overmix. Ayan, din ito naglagay pa ako dito ng konting salt. Sinabay ko na siya dito sa last batch ng ating flour. Ayan guys, mahalaga itong step na to, kaya wag po nating kalimutan. Wag po natin siyang i-overmix kasi kapag na-overmix natin siya, malalaman nyo magiging runny yung consistency niya. Then kapag i-bake natin siya, ayan, magiging flat yung inyong ladyfinger na cookie. Hindi po siya maganda tingnan. Ilagay lang natin siya ngayon dito sa piping bag para hindi po tayo mahirapan mag-pipe sa ating baking tray. Then gumamit din po ako dito ng piping tip, pero pwede naman kahit wala. Ayan, then i-pipe na natin siya ngayon dito sa ating baking tray. Naglagay lang ako dito ng baking paper. Then maglagay din tayo sa ilalim ng mixer natin para dumikit siya at hindi siya gagalaw-galaw kapag mag-pipe na po tayo. Then ayan, bali 4 inches pala yung haba nito or yung height ng ating ladyfinger. Nasa inyo na yun guys. Pero pwede nyo rin pong sukatin yung inyong paglalagyan kung gaano kahaba. Ganun din po yung paggawa nyo ng inyong ladyfinger. Then ito, nag-dust ako dito ng powder sugar sa ibabaw. Then i-bake na natin ito sa ating naka-preheat na oven ng 180 degrees Celsius ng 15 to 20 minutes or hanggang sa slightly golden brown lang yung gilid ng ating ladyfinger. O kung gusto nyo mas crispy, pwede nyo pang habaan yung inyong baking time. Ako dito, yung isang batch, ayan, medyo crispy siya kasi mas gusto ko rin yung crispy yung ating ladyfinger. Then ito yung pinaka-last batch natin guys. Ay nakikita nyo, medyo nag-flat na siya. Kaya kailangan kapag gumagawa kayo, halimbawa kapag maliit lang yung inyong oven, ayan, kalahatiin nyo lang yung inyong recipe para hindi po matagal mag-expose yung ating mixture para hindi po siya mag-flat. Then ito yung ating unang batch. Ayan, maganda yung pagka-bake natin. Ayan, hindi siya nag-flat. Ayun lang yun naman yung tip natin guys. Kapag naggawa kayo ng maraming batch, kailangan malaki din yung oven nyo, yung masasalang nyo siya ng isang beses lang. Kasi kapag na-stuck din siya or naka-expose siya ng matagal, nagiging runny na yung texture niya at magiging flat na yung inyong ladyfinger. Papakita ko lang din yung texture niya sa loob guys. Ayan, tamang-tama lang yung pagka-bake natin. Ayan,
Medyo crispy ito kasi gusto ko yung cookie natin or yung ladyfinger natin. Medyo crunchy siya kasi minsan sinasaw-saw ko rin ito sa mainit na kape, kaya ayun. Ito pala yung pinaka last batch natin na nasalang sa oven. Ay nakikita nyo medyo flat siya kasi nga naka-expose siya ng medyo matagal ng mga ilang minutes din. Pero ito naman guys, hindi naman kailangan na perfect yung pagka-bake natin ng ating ladyfinger kasi matatakpan naman siya. Lalagyan natin siya ng icing mamaya din. Ito na siya lahat. Pwede natin siyang i-stack lang. Ini-stack ko rin ito sa bahay guys kasi pinapares ko siya sa kape. Then ito naman yung ating flavor sa ating tiramisu cake. Ito yung strawberry. Ayan, frozen pala yung ginamit ko dito. Pwede po kayong gumamit ng yung fresh na strawberry. Ayan, pinakuluan ko lang siya hanggang sa magiging malapot na siya. Then nilagay ko yung lemon juice. Then gumamit lang ako dito ng hand blender. Pero pwede naman kahit wala, durugin nyo na lang siya. Then, ilagay ka natin siya dito sa ating container. Palalamigin lang natin siya bago natin siya gamitin. Same procedure lang ito dito sa ating mango. Pero meron tayong video nito. Ilagay ko na lang yung link nito sa description box. Yung video ng paggawa nitong ating mango flavor. Then, ito na yung ating icing dito. Kailangan natin ng mascarpone cheese. Ayan, nabili ko lang ito buy one take one pala guys sa Robinson. Ayan, pero pwede naman kayong gumamit ng whipping cream lang. I-beat lang natin ito hanggang sa magiging creamy lang siya. Huwag natin siyang i-overmix kasi nagtutubig siya or nagkukurdle siya. Then ilagay na natin yung ating powder sugar, konti lang. Then i-mix lang natin ito ulit hanggang sa magiging smooth na siya. Pwede rin po kayong gumamit ng cream cheese lang at saka whipping cream. Pero kung medyo nagtitipid talaga or gusto nyong makamura lang ng ingredients, pwedeng whipping cream lang yung gagamitin nyo dito. Then, and creamy na siya. Ilagay na natin yung ating whipping cream. Ito palang brand na meron ako dito guys. Pero yung ginamit ko dito, itong Everwhip kasi mas stable siya. At saka mas mura yung Everwhip compared sa Arla. Or pwede kayong gumamit ng ibang brand. I-beat lang natin ito hanggang sa magiging stiff fix na yung ating cream. Then, i-fold na natin ngayon yung ating mascarpone cheese dito sa ating cream hanggang sa magiging mag-well combine lang silang dalawa. Ayan, ready na yung ating icing. Ilagay lang muna natin ito sa tabi. Then, papakita ko lang yung mga container na gagamitin natin. Ito yung isang container na ginamit natin. Ito yung pang mousse na cake ata ito. Na bili ko lang ito sa Shopee. Kasyang-kasya yung ating ladyfinger na cookie. Then, ito namang isa, itong pahaba. Ito talaga yung lagayan or yung ginamit ng mga nagtitrending na mga tiramisu cake ngayon. Ito yung ganitong size yung ginamit nila. Meron akong link nito. Ilalagay ko na lang sa description box in case na gusto nyo mag-purchase. Then meron tayo ditong full cream milk. Ayan, babasain lang natin yung ating ladyfinger na cookie. Ayan, kailangan basang-basa siya para ma-absorb niya yung flavor ng ating milk at saka masarap kapag milk pala yung gagamitin natin. Pwede naman halimbawa kapag mango yung gagamitin natin, yung mango sauce, pwede rin po yun mag-add lang kayo ng konting water doon nyo siya ididip yung inyong ladyfinger. Pero ako hindi na kasi maglalagay naman ako dito ng mango sauce na ginawa natin. Ayan, same procedure lang din guys. Halimbawa kapag strawberry yung gagawin yung flavor or iba't ibang flavor na fruit, pareho lang yung gagawin nating layering or pag-assemble natin ng ating tiramisu cake. Then ayan, ito na yung second layer natin. Ganun lang din yung ginawa ko. Dinip ko lang siya sa ating milk. Then naglagay ako ng last layer ng ating mascarpone na cheese icing. Ilagay lang muna natin ito sa ating chiller habang gagawin natin yung ating pinaka last layer ng mango sauce. Maglalagay tayo dito ng gelatin dito sa ating baso. Then naglagay lang ako dito ng 2 tablespoon na water. Ayan, then i-microwave ko lang ito ng 10 seconds. Then i-mix lang natin ito. Kapag na-dissolve na yung ating gelatin, dito sa ating isang baso, maglalagay na tayo dito ng mga 1/2 cup ng ating mango sauce na ginawa natin. Then i-mix lang natin ito kasama ng ating gelatin mixture na ginawa natin. Then after dito, ibusan natin siya dito sa ating tiramisu cake sa ibabaw. Kapag strawberry naman yung gagawin natin flavor, ganun lang din yung gagawin natin. Maglalagay din tayo ng gelatin na doon sa ating strawberry sauce or kahit anong fruits na flavor yung gagawin natin. Same procedure lang lahat. Then ayan, isa-stir lang natin siya para magpantay yung layer niya sa ibabaw. Then ilagay lang natin ito sa ref ulit para mag-set lang yung gelatin na nilagay natin doon sa ating mango sauce. Then ito naman yung pinaka-classic na tiramisu cake. Ayan, meron tayo ditong 1 cup na hot water. Then naglagay lang ako dito ng 2 teaspoon na coffee powder. Then, ayan, i-dip lang natin din yung ating ladyfinger. Then, ilagay na natin siya or i-assemble na natin siya dito sa ating container. Kung tinatamad naman kayo guys gumawa ng ladyfinger, pwede naman kayong bumili lang sa mga grocery store. Ayan, meron tayong makikita nito mga ladyfinger na cookie doon. Ayan, then, ayan, naglagay na ako dito ng last layer ng ating mascarpone cheese sa ibabaw.
Marami tayong ginawang flavor dito, mga 5 ata or yung ginawa natin. Pero hindi ko na napakita sa video kasi same procedure lang naman lahat. Ayan, at saka hahaba na yung video natin, baka ma-bored na kayo. Basta, at yun lang yung gagawin natin. Halimbawa kung ano yung mga gusto nating flavor. Yung pinaka-flavor natin, pwede natin siyang ihalo dun sa pinaka-mismong icing natin or pwede rin natin siyang gawing filling lang. Then, ito na yung pinaka-base, ilagay natin yung ating mascarpone na cheese na icing. Ayan, pwede naman ganun. Then, sa ibabaw, pinakalas, maglagay kayo ng palatandaan kung ano yung flavor. Halimbawa, kapag lotus biscoff, maglagay kayo ng cookie na biscoff sa ibabaw or pwede nyo siyang durugin para malaman ng ating mga clients or nating mga suki kung anong flavor yung tiramisu cake na bibilihin nila. Ganun lang naman guys. Ayan, napakasimple lang. Maganda nga itong ganitong pang business kasi pwede natin siyang gawa ng iba't ibang flavor. At saka maganda kasi maraming choices yung mga suki natin or mga clients natin. Then ayun, nag-pipe ako sa pinaka-last layer ng ating, ito yung pinaka-tiramisu cake natin, yung pinaka-classic. Then nagdas ako dito ng cocoa powder, dark yung ginamit ko dito para mas matingkad yung kulay niya at mas nakakatakam siya tingnan. Pero kung wala naman, pwede naman yung kahit yung mga natural lang na mga cocoa powder. Ayan. Ito yung ginamit ko ditong cocoa powder na brand. Ayan, yung Hershey's na Special Dark. Pero kung wala naman, pwede kayong gumamit ng iba't ibang klaseng brand kung ano yung available sa inyong kitchen. Then, ayan, nag-set na pala yung ating gelatin doon sa pinaka-mango sauce na ginawa natin or yung nilagay natin. Naglagay lang ako dito ng palatandaan para alam ko kung saan ko ilagay yung pinaka-toppings natin na mango or yung ating chop na mango sa ibabaw. Ayan. Ito na yung palatandaan natin kung ano yung flavor ng tiramisu cake natin. Then, nag-add ako dito ng, ayan, pinitas ko lang yan sa garden guys. Wala nang problema kasi kami lang naman ang kakain nito. Pero meron namang nabibiling mga edible flowers sa mga online store or sa mga Shopee or Lazada. Then, nag-add ako dito ng mga, ayan, yung edible na pearls, ayan, para mas maganda siya tingnan. Kasi yung nakikita natin nagtitrending, ang ganda nung din yung mga presentation nila, may mga flowers din. Ayan, nasa inyo na yun guys, discardin nyo na yun para mas maakit yung mga clients natin or yung mga suki natin. Dapat nakakatakam talaga tingnan yung mga tinda natin para talagang bibili sila dahil gusto nilang tikman. Ayan, ito naman yung lotus biscoff natin. Ayan, same lang din guys, naglagay lang ako ng lotus na sauce sa ilalim. Ayan, para masarap din. Pero hindi ko siya hinalo dun sa pinaka-icing natin. Pero depende na sa inyo, pwede nyo ring ihalo sa pinaka-icing nyo. Then, ito na lahat yung nagawa nating flavor. Dun sa isang recipe ng ladyfinger na ginawa natin, ganito kadami yung nagawa natin na tiramisu cake. Pagdating naman sa magiging presyo nito, ayan, mas maganda kung mag-costing pa rin po tayo. Titikman na natin siya ngayon. Ayan, pagdating naman sa lasa nito guys, napakasarap nito at napaka-creamy niya. Gusto ko yung pagka-crunchy ng ating ladyfinger na ginawa natin. Huwag nyo nang patagalin guys. Try nyo na itong gawin sa inyong bahay at sigurado akong magugustuhan din ito ng mga family nyo. Perfect ito pang gift ngayong Mother's Day. Hindi lang siya pang gift, pwede rin po natin siyang ipang negosyo at alam naman natin guys kapag kung anong trending ngayon, yun talaga ang dinudumog din ng mga kababayan natin or yung mga kapwa nating Pinoy. Kaya maganda ito yung pang negosyo ngayon dahil patok na patok ito. At saka yung mga fruits na iba't ibang flavor na ginawa natin, parang perfect siya ngayong summer kasi parang napaka-refreshing niya at napakaganda niya sa mata tingnan. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.